Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat, kabanata 3256. Tumango ang iba pang mga pirata bilang pagsang-ayon. Oo, ang eksena kanina ay nakakamangha. Daryl, anong trick ang meron ka? Turuan mo naman kami. Hayaan mo na iba ang magdala kay Thea, papalayo sa'yo na siya kaya bakit ka nagmamadali? Nung mga sandaling yun, gusto nang umiyak ni Daryl, pero wala siyang maiyak. Kung hindi ako makaalis dito, hindi ko mapapakawalan si Thea. Mukhang kailangan kong baguhin ang plano ko. Ngumiti si Daryl at tumingin sa paligid. Actually wala talaga akong special na skill, siguro ay swerte lang ako. Siyempre hindi niya sasabihin ang tungkol sa beat timing loop. Kailangan niyang mag-imbento ng kwento, at hindi niya rin kakalimutan na alukin ang wine ng bawat pirata. Habang nagbibigay ng wine, naglabas si Daryl ng pocket ng powdered na gamot at inihalo ito sa wine. Ang gamot na ito ay isang ecstasy na ginawa ni Daryl, kanina at dala niya sa wakasan magagamit na niya ito. Walang nakapansin sa ginawa ni Daryl, hindi rin nagtagal madami rin ang nainom nilang wine. Si Daryl ay magaling din makipag-usap, at kinikwento kung paano niya napaamo ang pating, kaya naman sobrang hinahangaan siya ng mga pirata. Dahil din dito, hindi nila ito tinatanggihan kapag binibigyan sila ng wine. Kahit sila Zale ay nakainom ng marami, pagkatapos ng ilang rounds, nagsimula ng umepekto ang gamot. Bakit ang pakiramdam ko ay mas malakas ang tama ng wine ngayong araw? Sabi ni Zale bago matulog. Thumps. Sila Zack, Zaha at iba pa ay nakatulog din. Napangiti si Daryl nung nakita niya ito. Sa wakas gumana din ito, pagkatapos kaagad siyang pumunta sa kwarto niya. Pagkapasok niya nakatali si Thea at mukhang naiinip ito. Daryl, anong nangyayari sa labas? Bilisan mo at pakawalan muna ako, tanong ni Thea nung nakita niya si Daryl. Hindi siya kaagad pinakawalan ni Daryl, pero nakangiti nitong sinabi ni Daryl, bakit ka nagmamadali? May mga piratang nagbabantay sa labas, kapag pinakawalan kita ngayon, malalaman nila ang plano natin. Nanginginig si Thea nung narinig ito, nahiya siya at nag-alala. Ikaw, anong plano mong gawin? Ayaw mo naman talaga, di ba na? Hindi niya matapos ang sasabihin niya kasi nahihiya siya. Napangiti si Daryl nung nakita niya ang ekspresyon nito. Dahil kung hindi kapag wala tayong ginawa ngayong gabi. Paniguradong paghihinalaan nila tayo, may mapang asar itong itsura habang nagsasalita, masyado kasing arogante si Thea, kung hindi siya nahuli sa trap. Paniguradong hindi sila mahuhuli, dahil dito napagdesisyonan ni Daryl na asarin ito para turuan siya ng leksyon. Ang delicate na katawan ni Thea ay nanginginig nung narinig ito. Namumula siya, birhen pa ako, paanong kaming dalawa ay. Napagdesisyonan ni Daryl na tigilan na ang pang-aasar dito at sinabi, tama na. Hindi na kita aasarin na patumba ko na ang mga pirata sa labas. Pagkatapos lumapit siya at pinakawalan si Thea, bakit ka nagsinungaling sakin ngayon? Tiningnan ni Thea ng masama si Daryl, galit ito. Pagkatapos lumabas siya ng kwarto at nagulat siya sa nangyari sa labas. Kabanata 3257. Ang banquet ay hindi nalalayo. Nakita ni Thea si Zale, ang mga kapatid nito at ang iba pang mga pirata na walang malay. Nagulat siya at pagkabalik niya sa wisyo, tinanong niya si Daryl, ikaw, paano mo nagawa ito? Ang mga pirata sa Devil Island ay mga malulupit at mababangis. Lalo nila Zane at ang mga kapatid nito na sobrang lalakas. Mag-isa lang si Daryl at wala ni kahit anong saint energy. Pero marami siyang napatumba ng mga tao, nakakamangha ito. Wala lang ito, kibit balikat ni Daryl ng kalmado, gumamit lang ako ng maliit na trick, hindi na nagalit si Thea pero napaisip ito. Habang nakatingin kay Daryl, nakakagulat talaga si Daryl. Kailangan mong bumalik sa Pearl City at magdala ng mga reinforcements. Mananatili ako dito at papanuurin ko sila, sabi ni Daryl kay Thea. Tumango si Thea at nakaramdam ng excitement, magandang achievement ito. Kapag nahuli nila ang lahat ng mga pirata sa Devil Island. Sa pamamagitan ng tulong ni Daryl, sumakay si Thea sa maliit na bangka at bumalik sa Pearl City. Pagkakita na nakalayo na si Thea,
huminga ng malalim si Daryl at bumalik sa camp. Nung mga sandaling yun, mga walang malay pa rin ang mga pirata. Gigising ang mga ito ng at least 10 oras, si Daryl ay bored kaya naggala siya sa island. Habang naikot, nakahanap si Daryl ng 3 treasure chests na puno ng mga alahas sa cave sa likod ng camp. Nung mga sandaling yun, napabuntong hininga si Daryl ang tagal na ng mga pirata dito, kaya ang dami na nilang nanakaw na kayamanan. Namangha siya nung tumalikod siya at nakakita ng cave, ang entrance ng cave ay napapalibutan ng dayami at nakatago ito. Curious na lumapit si Daryl, tinanggal niya ang mga dayami. Isang butas na kasing laki ng basketball court ang mga tumambad sa kanya at puno ng mga gold coins at alahas. Ang mga alahas na ito ay nagtitingkaran, nakakasilaw ang mga ito. Inayos muna ni Daryl ang isip niya, sobrang tuso talaga nila Zale at ang mga kapatid nito, itinago nila ang ganitong kalaking pera sa isang sekretong lugar. Pinatungan ulit ni Daryl ang cave ng mga dayami, hindi naman niya kailangan ng pera, pero ang ganito kalaking halaga ay useful sa hinaharap. Sa huli kasi bago lang siya sa mundong ito at hindi pa pamilyar, ang pagtatago ng kayamanang ito ay magagamit sa emergencies. Mga kalahating oras na ang nakalipas, dumating si Thea kasama ang Pearl City Guards. Hinuli nila sila Zale at ang mga kapatid nito, kasama na rin ang mga iba pang pirata. Dinala nila ang mga ito sa Pearl City at dinala nila ang 3 boxes ng alahas. Para naman sa mga kayamanan na nasa cave, hindi sila na-discover at nakatago pa rin, ilang minuto lang ang nakalipas. Ilang dosenang mga barko na dala ang mga pirata ang bumalik sa Pearl City. Nung mga sandaling yun, si Thea na nakatayo sa deck ay excited at emosyonal. Nakatayo sa tabi si Daryl at kalmado ito, "Daryl, salamat sa pagtulong sa akin na mahuli ang mga piratang ito. Sasabihin ko ang totoo sa mayor pagbalik natin sa Pearl City. Paniguradong bibigyan ka nito ng knight title," excited na sabi ni Thea kay Daryl. Seryoso si Thea nung sinabi niya ito, gagawin niya ito para sa kapakanan ni Daryl. Ang balita ng kasal ni Daryl sa panganay na young miss ng Damien family ay kalat na sa city. Maraming tao ang iniisip na hindi siya karapat-dapat para sa young miss dahil di ito kilala na pharmacist. Pero tinulungan siya nito na mahuli ang mga pirata, wala na silang masasabi kapag naging knight ito. Hindi ito mahalaga, ang lahat ay dapat makredit sa'yo, maswerte lang ako kaya. Hindi mo na ako kailangan ikwento sa mayor, umiling si Daryl at nakangiting sinabi ito. Pagkatapos ma-experience ang insidente sa Atlantis, ayaw na ni Daryl na makuha ang atensyon, mas okay na maging low profile. Kabanata 3258. Tumango si Thea nung nakitang seryoso si Daryl, sige kasabay nito nagdududa siya. Kakaiba si Daryl, siya ang nakahuli sa mga piratang ito, pero ayaw niyang makredit. Kalaunan bumalik na rin sila sa Pearl City, at nagpaalam si Daryl kay Thea para bumalik sa Damien household. Pagkarating niya dito, nagkasalubong si Laura. Saan ka pumunta buong araw? Hinahanap ka ni Master para pag-usapan ang kasal, pero hindi ka mahanap. Nagsimula si Laura na pag-alitan si Daryl pagkakita niya dito. Dahil si Laura ang housekeeper ng Damien family, sa loob ng maraming taon, mas sense of superiority. Siya at laging mababa ang tingin kay Daryl, hindi na nagsalita si Daryl at nag-excuse bago bumalik sa kwarto niya. 3 araw ang lumipas, araw ng kasal nila Daryl sa Damien Mansion. Ang buong mansion ay puno ng engranding dekorasyon, may ilang daang upuan ang nasa garden ng mansion. Ang Damien family ay kilalang pamilya sa Pearl City, dahil dito marami sa mga kilalang pamilya ng Pearl City ang dumalo, kahit ang mayor ay nandoon. Nung mga sandaling yon, nakasuot si Damien ng engraved at nakangiting nakaupo, kahit na 3 taong agreement lang ang kasal nila Daryl at Lolita. Nakikita niya na si Daryl ay isang tao na makaka-appreciate ng relationship, paniguradong mananatili ito sa tabi ni Lolita pagtagal. Tanghali na at halos lahat ng guest ay nandito na nung mga sandaling yon. Kaagad lumabas ang wedding host, tumingin sa paligid at sinabi, "Welcome sa kasal nila Mr. Daryl at Miss Lolita. Magpalakpakan tayo para simulan ang wedding ceremony, clap, clap, clap." Pumalakpak ang lahat ng guest, pagkatapos sila Daryl at Lolita ay naglakad. Si Daryl ay gwapo at nakasuot ng pang-groom, pero ang mga guests ay nakatingin kay Lolita dahil hindi nila mapigilan na maawa rito.
Ang lalaking ito ang groom, wala namang special sa kanya. Tama yan, hindi ko talaga alam kung ano ang naisip ni Miss Lolita. Narinig ko na si Old Master Damien ang nagdesisyon ng kasal nila. Walang choice si Miss Lolita, nakakaawa ito. Marami sa mga lalaking bisita ang nag-uusap, habang nakatingin kay Lolita, blanko silang nakatingin dito. Nung mga sandaling yun, nakasuot si Lolita ng Snow White wedding dress na nagpapakita ng graceful nitong figure. Mukha siyang medyo nanghihina dahil, hindi pa ito tuluyang nakaka-recover, pero hindi nito naaapektuhan ang nakakahalina nitong aura, at sa halip naglabas ito ng kakaibang ganda. Si Daryl ay walang pake sa mga usapan sa paligid niya. Ang kasal nila ni Lolita ay hindi naman totoo at isang agreement lang. Pero si Lolita ay maganda, kaya naman kawawa siya, dahil siya ang sasalo sa buong Damien family. Silang dalawa ay naglakas ng magkatabi at nakarating sa wedding table. Nung mga sandaling yun, ngumiti ang wedding host at sinabi, "Almighty God, please witness the wedding of this couple today, let's." Bang, bago pa matapos ang host, may sumira sa pinto ng mansion mula sa malayo. Isang dosenang malalaking tao ang pumasok, ang namumuno sa kanila ay isang lalaking nakasuot ng pang-groom, at may cold na expression. Ito ay si Grady. Nagulat silang lahat nung nakita nila si Grady. Ito ay si Young Master Grady. Si Grady ay nakasuot ding pangkasal, sinusubukan niya bang nakawin ang bride? Kabanata 3259. No way, nagsimulang magtsismisan ang lahat. Nung mga sandaling yun, nagising si Damien, tumayo siya at tiningnan ng masama si Grady. Sinusubukan niyang kimkimin ang galit niya. "Grady, anong gusto mo?" Nagkibit balikat si Grady at tumawa. "Anong gusto ko ngayon ng big day ni Lolita? Kaya bakit ko papalampasin ito?" Tumingin siya sa paligid at tumigil ito kay Lolita. "Kami ni Lolita ay magkasamang lumaki. Kami ay childhood sweetheart. Ako lang ang tanging tao sa Pearl City na, karapat-dapat sa kanya ako lang ang pwede niyang maging asawa." Ang lahat ay nagkagulo pagkarinig dito. Nandito siya para nakawin ang bride, sobrang interesting nito. Nagalit si Damien at sumigaw, "Grady, sobra na ito." Kasabay nito nang inig si Lolita sa galit at pinagalitan nito. "Grady, huwag ka na manggulo. Kailanman ay hindi kita papakasalan. Si Daryl ang asawa ko, kaya pakiusap, umalis ka na." Tumingala si Grady at tumawa. Arogante niyang tinuro si Daryl, "Hindi ako gumagawa ng gulo. Tingnan natin ang iniisip ng iba, paanong may kukumpara sa akin ang lalaking ito?" Tumingin siya kay Daryl at patuloy itong hinamak, "Official, kung hinahamon ka, tanggapin mo ang hamon ko. Kung matapang ka, kapag nanalo ka aalis ako kaagad at hindi na manggugulo ulit. Pero kapag natalo ka, kailangan mong umalis sa Pearl City." Nung mga sandaling yun, puno ng confidence ang mga mata ni Grady, sa nakalipas na 2 araw. Nagpadala siya ng tao para imbestigahan si Daryl ng pasikreto. Nalaman nila na isa itong manglalakbay at wala itong saint power, kaya naman plano ni Grady na nakawin ang bride. Naniniwala naman si Grady na hindi tatanggapin ni Daryl ang hamon at mapapahiya ang Damien family, kaya hindi na matutuloy ang kasal. Nung mga sandaling yun, nakatingin ang lahat kay Daryl, hinamon ni Grady ang groom. Tatanggapin kaya ni Daryl ang hamon? Nakatayo si Daryl doon at tiningnan si Grady, walang pagbabago sa ekspresyon niya, pero sa loob niya galit siya. Baliw ang lalaking ito, ang lakas naman ng loob niya na gumawa ng isang eksena sa isang kasal. Halos mahimatay si Damien sa galit habang sinasabi, "Ngayon ang kasal ni Lolita, kaya huwag kang manggulo dito. Dahil kung hindi, hindi kita mapapatawad." Kahit na maalam si Daryl sa medicine, wala siyang saint energy sa katawan, hindi nito mapapantayan si Grady. Ngumisi si Grady at hindi ito pinansin. Pagkatapos tinuro niya si Daryl at aroganteng sinabi, "Hoy, tatanggapin mo ba ang hamon ko? Magsalita ka, sampal." Tumakbo si Daryl papunta kay Grady at sinampal ito ng sobrang lakas, kaya narinig ito ng lahat, nagulat ang lahat. Ang lalaking ito ay sinaktan si Grady, baliw yata siya. Nagulat si Grady sa sampal at napahawak sa mukha habang nakatingin kay Daryl. "Ang lakas ng loob mo, nasaktan ako, sisirain kita," sigaw nito. Bilang young master ng isang pamilya, pumunta ka sa kasal ng iba para manggulo. Mukhang hindi ka natuturuan ng maayos, tutulungan ko ang pamilya mo na turuan ka ng leksyon ngayon, malamig na sinabi ni Daryl. "Gusto mo akong hamanin, tama? Sige, ikaw ang winner ngayong araw kapag nahawakan mo ako."
Pagkatapos magsalita ni Grady sinampal siya ulit ni Daryl. Walang pakialam si Daryl kay Grady, pero gumawa ng gulo si Grady sa kasal at sobrang arogante. Hindi na niya makontrol ang sarili niya. Kabanata 3260. Gusto mo talagang mamatay, sigaw ni Grady habang paatake kay Daryl. Sa isang iglap naglaban sila ng matindi. Nagulat ang lahat nung nakita nila ito at marami sa kanila ang nagulat sa kung gaano kabilis si Daryl. Halos hindi nila ito makita. Si Grady naman ay mukhang clumsy. Paano nangyari ito? Walang kahit anong saint energy si Daryl, kaya paano siya naging ganito kalakas? Si Grady ay isang Saint King level, pero wala siyang laban kay Daryl at halatang talo. Sobrang nag-alala si Lolita, pero nagulat siya sa nakita niya hindi ba siya pharmacist, kaya paanong ganito siya kalakas? Bang, nung mga sandaling yun, narinig ang sigaw ni Grady at bumagsak ito. Ang mukha nito ay namamaga, na parang ulo ng baboy at mukhang nahihiya ito. Si Daryl ay proud na nakatayo sa tabi nito ng may cold na expression. Nanalo si Daryl ang buong wedding banquet at natahimik gulat ang lahat. Ikaw ang lakas ng loob mo na saktan ako, mamamatay ka. Hawak ni Grady ang namamagang mukha habang gulat na nakatingin kay Daryl at galit. Siya ang young master ng McLaren family pero nabugbog lang siya ng isang pharmacist. Paano siya makakatapak sa Pearl City, sa hinaharap kapag kumalat ang balitang ito? Huminga ng malalim si Daryl at cold na sinabi, anong problema, ikaw ang naghamon? Ngayon ay gusto mo itong i-deny dahil natalo ka, ngayon ay kasal ko, at hindi ko hahayaan na guluhin ito ng iba. Papalapit ng papalapit si Daryl kay Grady habang nagsasalita, galit at cold ang itsura nito. Magmumura sana si Grady pero kinilabutan ito nung nagtama ang mga mata nila, inisip nito. Nakakatakot na tingin ito, isa lamang siyang pharmacist pero paano siya naging nakakatakot tingnan? Pagkarating ni Daryl sa harap ni Grady, hindi siya nagsalita at tinapakan ito. Pagkatapos pinagsasampal niya ito ulit, sampal, sampal, sampal. Ang bawat sampal ay may malakas na tunog, Blanca at shock na nakatingin ang lahat kay Daryl na para bang nakakita ng demonyo. Iniisip nila na wala lang siyang kwentang lalaki, pero hindi nila inakala na ganito kalala niyang masasaktan si Grady. Si Damien na nakaupo doon ay nakatingin kay Daryl ng may approval. Pinili ko ang tamang tao, si Daryl ay hindi lang tao na pinapahalagahan ang relationships. Pero isa rin siyang malakas na tao sa oras ng pangangailangan, sobrang kampante ako na ipakasal ang apo ko sa kanya. Si Lolita ay nakatingin kay Daryl, kinilabutan siya at naging emotional. Iniisip ko na duwag si Daryl nung kinaharap niya si Grady. Pero hindi ko inaasahan na sasaktan niya si Grady sa harap ng publiko, mukhang na-misunderstand ko siya kanina. Smack, si Daryl ay hindi siya tumitigil at inintimidate ang lahat sa bawat sampal. Sa wakas ang isa sa tagasunod ni Grady ay hindi na nakapagpigil at maingat na lumapit habang sumisigaw ng, tigil, tigil, pakipakawalan na ang young master namin, itigil mo na ito kaagad.